talagang mapanatili ang ideal weight and maging healthy kahit marami kang kinakain araw-araw. So take it from me, posible po. Nabanggit ko kanina, nabanggit ko po every time pala, not kanina, i-share ko pa lang, no? Nabanggit ko po na ako'y kumakain 5 times a day. At ito po ang pag-uusapan natin today, no? Pero before that, let me share briefly my journey with Herbalife. Okay. So there we go. All right. So, okay, yes po, I'm Geraldine from Quezon City and I'm 35 and a mother of two. Ako po ay isang BPO employee nang makilala ko ang Herbalife. Sedentary ang lifestyle, alam nyo naman, and I had poor eating habits po talaga na nag-lead sa pag-gain ko ng extra weight at nagresulta sa pagkakaroon ko ng gastro problems at naging hypertensive po ako. Hirap na hirap din po ako noon tuwing menstruation period dahil sa PCOS. And napakadami pong discomfort sa katawan. Ang solusyon, sabi ng doktor, lose weight. Pero hindi naman po ako naturuan kung papaano. Kaya syempre, si Google University po ang tinanong ko. And I found different DIY, mga do-it-yourself weight loss approaches po na sinubukan ko. Pero sobrang nahirapan po talaga akong isustain at talagang nakaka-frustrate kasi lalo lang po lumalala yung sama ng pakiramdam ko araw-araw. So, I'm blessed to have found a solution and additional family at Herbalife. I'm grateful for losing 34 pounds and still enjoying the journey. Sa first 10 days pa nga lang po talaga, nabawasan na ako ng timbang, at talagang gumaan na po ang pakiramdam, nabawasan na din ng madalas na pagtaas ng blood pressure at acid reflux ko, at sa fourth day pa lang po, umayos na din ang menstruation ko. Yung dating XL nga ngayon, dati po XL and plus sizes yung sinusuot ko para di makita yung mga bilbil, di ba? Ngayon, small to extra small na nga lang po yung sinusuot ko. Praise God. And this time, I'm overconfident na nasusustain ko na talaga. Ang saya pala nung bawal magutom sa program pero nag-lose ng weight. O di ba? Hindi ako tiis ganda. Instead, I even eat talaga po 5 times a day. Of course, with proper food choices na ito po i-share ko mamaya, no? Pag-uusapan po natin ito in a little bit. So, sobrang na-appreciate ko ang value ng nutrition, kaya naiba na din ang grocery list namin. And nag-switch na din po kaming buong family, even my mother and my in-laws sa Herbalife supplements. So, ang top 5 favorite ko nga po ay ang Mineral Herbal Complex, Cell Complex, Fiber and Herb, vitamins and minerals, and Nightworks. So may tatlong bagay po akong ginawa. Una, nagpalit po ako ng breakfast with the aloe, tea, and shea. And mula po yan noong October last year hanggang ngayon, wala pong mintis yan. Ikalawa, intentionally po ako nagdagdag ng ilang physical activities like walking and pagtayo. Gaya po ngayon, pagtayo habang nagtatrabaho. At ikatlo, consistently po ako nag-i-invest sa sarili ko through trainings. Mapa online, like itong daily VNC po natin, pati yung mga local trainings natin na monthly, yung Kickstart event po natin sa BGC. Kaya po tomorrow, wala tayong VNC dahil nga po to give way to our Kickstart event. And the Dream Team Retreat po sa Bohol, praise God na nag-qualify din po doon. First time ko po makapuntang Bohol. As well as yung mga international trainings, yun pong extravaganza na nabanggit ni Coach Gina kanina. No, I was there raising the flag of the Philippines. So, natuto na nakapag-travel pa. So, grateful po ako sa gabay ng aming coaches, the Herrera couple, and salamat din talaga sa mga trainings ng Herbalife and this community. Naiba po talaga ang mindset ko about food, lifestyle, entrepreneurship, and about life in general. This is really an answered prayer for me po. And speaking of entrepreneurship or opportunity naman, ay teka po charger. Ayun, ayun. Nag-ano na po pala aking charger, ay ang aking laptop. Ayan. Okay. Ayan. So speaking naman po ng entrepreneurship or opportunity dito po sa Herbalife, no, praise God at dahil sa resulta po namin mag-asawa ay marami pong na-curious at nag-start din ng program with us. And through their contribution, naka 50% or supervisor level na po kami. At dahil naman sa results nila, ay lalo kaming na-motivate na ipagpatuloy na ang mission na ito at gawin na nga ding dagdag income. Kaya I'm so excited about the future because I know through this lifestyle intervention, nutrition support, and opportunities at Herbalife, it is possible to reach any health and income goals and even big dreams. Naalala ko yung sabi ni Jim Rohn, to live a great life, you have to serve the many. So yung chance na makakontribute ka and makapag-serve ka sa ibang tao while you're working on yourself, that will really pave the way for you to reach your big dreams. So andito na po yun sa Herbalife. And that's why I love Herbalife.
So, ayun. All right. So, let's dive into our topic na po, no? Eat more but stay slim. So, let's focus on foods with water and fiber. Sabi po yan, or author po ito ni Susan Bowerman. Siya po ang Senior Director ng Worldwide, Nutrition, Education, and Training ng Herbalife at siya rin po ang ating Vice Chair ng Dietetic Advisory Board, pati po bilang Registered Dietitian, si Miss Bowerman po ang naatasan para i-educate tayong mga Herbalife Independent Distributors about our global nutrition philosophy. Siya rin po ang responsible sa development ng nutrition education training materials ng ating company. So to begin with po, no, let me share na nung nag-start ako sa weight loss journey ko, I was surprised na ang pinaka unang advice po ng aming coaches sa amin ni Happy, no, bawal kayong magutom sa program na ito, ha. So nai-imagine nyo na po ba ang itsura ng ating coach team ko and ng Kuya Coach Eric, ni Doc Eric, no? At yung reaction namin bilang hindi ganun kalawak ang alam namin sa nutrition, no? Nagtaka po talaga kami. Pero syempre, sumunod pa rin po kami sa aming meal guide and sa advice ng aming coaches. We trusted the program and the process. True enough, we were losing weight and now maintaining the weight goal that we have. At actually, challenge pa rin po namin yung sarili namin at talagang ma-reach yung pinaka-ideal weight. Kasi malalaman po nila kapag kami ay nagugutom based sa results namin sa Tanita during follow-up. O di ba magic? So nung wala na po, nung wala pa po akong alam talaga sa balanced nutrition, no, ang alam ko lang, napaka-basic lang. Para pumayat, dapat kumain ng konti. Or dapat mag-skip ng meals. Kapag gustong mag-gain ng weight, dapat dagdagan yung kinakain. Di ba po? Madalas naman nating naririnig yan. Pero di ba, mapapaisip ka din, bakit naman merong mga taong ang daming kinakain pero di tumataba? Tama po? And meron din naman na kahit anong konting kumain, hindi pa din pumapayat. So, mapapaisip din po talaga ako na talaga, pag konti lang kinain ko pala, baka magutom naman ako. So, anong gagawin, 'di ba? So, totoo naman po na ang pagbabawas ng dami ng kinakain natin ay isang paraan para mabawasan ang ating calorie intake. However, hindi pala yun gagana talaga at never magiging sustainable. Again, take it from me po, sa dami na na-try kong diet, no? Kung hindi papalitan ang mga klase ng pagkain na kinakain natin. So this may sound too good to be true, pero pwede po talagang kumain ng marami and take in fewer calories. You just need to know how to pump up the volume. Type nyo nga po dyan, pump up the volume. Type nyo po dyan sa chat para mas magtanim po sa atin. No? We have to pump up the volume. Pero I'll teach you later po kung ano tong pumping up the volume. No? So, the next, want to feel full but eat less? Okay, try this proven nutrition trick. So, the next slide, tandaan po natin na cutting the portion without changing what we eat doesn't work well on its own. Kaya yes, you'll take in fewer calories, but chances are your body won't be getting all the nutrient it needs. So, at meal times, di ba po? Ayan, so isipin po natin, no? Ang mangyayari niyan. Kasi, di ba, kapag kumain ka ng konti, ibig sabihin, konting calories, ang nangyayari, konti lang din po yung nutrients na na-absorb ng body natin. Okay? Kaya mangyayari, magba-backfire po yan. Kasi less food means less full, which leads to being hungrier. Kaya yung dati po ako experience ko mismo, no, nagpa-fasting ako ng matagal na oras, mga 16 hours to 20 hours. And napansin ko during the eating hours ko, kasi di ba may fasting hours, may feasting hours, napapansin ko sobrang gutom na gutom ako at nagkikrave ako sa kung ano-anong pagkain. The sad part is, nagkikrave po ako sa mga maling pagkain. Hindi ko alam yun noon. Ang alam ko lang, hindi, feasting hours na to, so pwede na akong kumain kahit ano. Okay? So, yun po pala, mali pala yung mindset ko na yun. Okay? So, lagi na tandaan, pwede pong mag-cut ng portion, pero let's be mindful of the food that we are eating. Ano ba yung nutrients na nakukuha natin? Katulad nga ng sabi ni Coach Eric kanina, di ba, sa sharing ng healthy breakfast, food and nutrition are totally different things. Kasi yung food yung kinakain natin, whether gutom ka or hindi ka gutom, sometimes bored ka lang or sometimes emotional ka lang, may pinagdadaanan ka, kakainin mo na lang, di ba? So kakain ka, napapadami. So let's eat yung kung ano lang yung kailangan natin, no? Okay, so sa next slide po, most of us are used to distinct feeling na nabusog tayo, no? So normally sa meal times, we eat
the same certain amount of food para maramdaman natin na busog tayo. So, can we really eat less and feel na busog tayo? So the answer is pretty simple. Yes, we can. Again, as I mentioned earlier, you can pump up the volume of the food with water and fiber. All of which can help na mag-fill up po yan without filling you out. So, nag-fill up siya sa tiyan mo, kumbaga, pero hindi ka feeling bloated, hindi ka feeling sobrang bigat ng pakiramdam. So, medyo obvious na po ito. No? After all, it's one of the main reasons we suggest that we eat more fruits and vegetables. Kasi, di ba nga, they are 80% water and the remaining 20% is nutrient-packed and fiber-rich. So, when you actually, so at least when you run the numbers, you can see how small changes can make a huge difference in your calorie intake. Okay? So, how to eat more food naman for fewer calories. So, nabanggit natin, binawasan mo yung intake, you just change your food. Ngayon naman, on the other hand, paano naman kakain ng madami for fewer calories? Okay? So, next slide po. Consider yung difference po ng grapes. Okay? Ng fresh grapes at ng dried raisin. So, mapapansin po natin yung grapes na fresh, actually, pag yung isang grape po, ang katumbas niyan 5 calories. So, same siya sa raisin. Ang isang raisin ay 5 calories din. So, ibig sabihin, pag nakakain ka ng 20 pieces ng fresh grapes, pareho siya sa 20 pieces ng raisins na pareho silang 100 calories. The only difference po is yung pagkabusog niyan, yung feeling na busog niyan sa iyo, sa atin. Kasi yung 20 pieces ng grapes, dahil puno yan ng water and fiber pa, no? Mas nabubusog po tayo ng mas mabilis. Or mas madali natin nararamdaman na full na tayo. Unlike sa grapes, I mean sa raisins, feeling mo, ala, parang ang konti pa rin talaga ng kinain. Okay? So, similar din po ito sa mga, for example, no? Meron kang pagpipilian. For example, chicken. Meron kang fried chicken at meron kang tinola. 'Di ba? So dito, matututunan natin, or ako mismo natutunan ko po, no? I will choose the tinola over the fried chicken. Kahit na mas mabango yung fried chicken, lalo kung may option. Pero hindi ko sinasabing wag yung kainin ng fried chicken. I'm just saying, kapag may option ka, you choose what's best for you, what's better for you. At bakit po yung tinola yung mas better? Or bakit siya yung better option? Kasi una, may soup. Okay? Meron siyang gulay na kasama. And kung parehong isang serving, no? Mas mabubusog ka dun sa isang serving ng chicken. Okay? Kasi yung raw chicken po na isang serving, sabihin natin na 200 to 400 calories yan. Yun nga lang, depende sa pagkaluto na tumataas po ang calories. So, kapag iniluto po natin yan at pinray, nagdodoble yung calories niyan. Okay? So imagine yung tinola mo, na-retain mo yung calories na 400, kung nadagdagan man, yun ay dahil sa gulay at sa sabaw. Pero yung fried chicken, guys, dahil niluto siya sa mantika, nagdoble ang kanyang calories, naging 400, or naging 800 rather. Alright? And minsan, sa isang, dahil nga dry siya, walang kasamang gulay o sabaw, feeling mo kailangan mo pa ng isa. So anong tendency? Kakain ka pa ulit ng pangalawang serving ng iyong fried chicken. So, imbis na 400 calories lang sana ang nakain mo, naging 800 calories or more pa. Okay? So, yun po yung concept na gusto ko pong iparating sa inyo through Susan Lauerman. Alright? So, sa next next slide, sa tips and tricks po natin, no? Okay, mabilis na lang po to. Tips and tricks, paano ba natin, paano ba yung ibang options natin, no? Para mas mapaganda yung mga food choices natin. So una, double up and skip. Ano yan? Double up on vegetables and skip starchy sides at meals. Okay? You could spend 200 calories on a 1 cup serving of steamed rice. Okay? White rice po yung pinag-usapan natin dito. Or you could eat like 10 times the volume of roasted cauliflower. O, di ba? So, next, lettuce over cheese. Mag-try po tayo na stack natin. Try stacking lettuce leaves or cucumber slices on a sandwich instead of cheese. Kasi yung one lettuce po na isang buong lettuce, it's only about 25 calories and a whole cucumber is only about 10 calories. But a single slice of Swiss cheese will set you back 100 calories. Kaya po yung sa anak ko, pabaon ko sa kanya madalas, egg sandwich with
cucumber kapag wala pong lettuce or with tomatoes. So yun yung mga options natin. So instead na yung cheese, bukod sa allergic siya doon, so hindi ko na po nilalagyan ng cheese. Okay? So next, add grated veggies. Mag-add daw po tayo ng chopped or grated veggies sa mga soups, sa stew, sa meatloaf, sa casseroles, even dun sa mga pasta sauces. Ako po, ginagawa ko to. Nag-grate po ako ng carrots para sa spaghetti sauce. So para magkaroon siya ng additional na fiber, nag-add din ako ng mushroom. Okay, para again additional fiber. Okay, another tip, fold spinach into omelette. You can try folding plenty of steamed spinach into your omelette. Ako sometimes ninadagdagan ko rin po yan ng kamatis. Okay, next slide po tayo. All right. So, you can also start with salad or soup. So, you can enjoy, no, ito po natutunan ko talaga dito. Kapag kumakain pala, hindi pwedeng kanin agad or parang mabusog yung pakiramdam mo agad and at the same time, mas mabilis yung bowel movement. You start with the fiber. Okay? So, you start with the salad or na may light dressing o kaya mag-start ka sa vegetable soup. Okay, as your meal starter kasi nga nakakatulong po ito na mabusog tayo kaagad. Okay? So para yung kakainin natin na susunod, yung entry portion natin will save us some calories. Alright? Next, turn away from fats. Okay? Katulad ng example ko kanina, no? Let's use yung mga or let's eat yung mga fiber. Okay? So turn away from fats and oil since they have no water or fiber in them at all and contribute to the most calories to your diet in smallest volume of food. So you again, tinola versus fried chicken. Okay? So next, add cooked vegetables to your shake. Yes, we can do this. Yung mga cooked butternut squash or cooked ano pa, kung di po kayo sanay na kinakain ng raw yung carrots, although better na kinakain siya ng raw para mas ma-maximize ng nutrients, no? Pwede nyo isabay sa shake yan. Alright? Next, another thing, ito favorite ko to. Isa to sa talaga natandaan ko din na sinabi sa akin ng coach ko. Next time you make your shake in the blender and a little air or add a little air to it by whipping it up for a while to pump up the volume. Making your shake bigger won't boost the calories one bit, but it just might fill you up a whole lot more. Kasi syempre, yung pag-expand or pagdadagdag ng air, pag pumasok yan, di ba, yung pag sinake mo siya, twinip mo siya ng mga ilang segundo pa, mas tumataas yung volume, nag-volume din po yan sa ating sikmura or sa ating tiyan. So, maganda po na pag gusto mo mas matagal yung busog mo, no? Imbes na alog yung shake, okay, kung meron namang option na mag-blender at lagdagan mo din ng mga vegetables, ng fruits, pwede rin ng oats, ng mga whole grain para mas matagal yung busog. Okay? So next po. Okay. Alright, so ano ba yung mga options natin? Bukod dun sa mga options na mention ko po, no? We're so blessed here at Herbalife kasi we have this food, no? Our shake na multi-awarded, di ba? And it's low GI. Low calorie na siya, pero loaded with nutrients. Okay, 90 calories lang, but you get a mix of protein, fiber, carbohydrates na talagang magpapabusog sa'yo. So it has lots of great tasting flavors din, easy to prepare pa in 3 minutes, and you get the 19 to 24 vitamins and minerals, may 9 grams of protein, meron na rin siyang fiber. Alright? So, makukuha mo na itong lahat ng to. O, di ba napaka-smart ng pagkain na to? Alright? That's why it's very important that we take this also in the morning kasi yun yung pinakakailangan ng katawan natin ng mga nutrients na to. Okay? And next po, next slide. Alright, let me give you an idea po, no? Ano ba itong mga calories na to? So, yung iba po, kanina tinanong kayo ni Coach Eric, ano ba yung kinakain nyo for breakfast? Ito, familiar ba kayo dito? Yung Kaya Toast Set, no? Yan, imagine this is 561 calories. Okay? Tapos, yung ating breakfast na healthy breakfast is only 201 calories pag sinamahan mo pa yan ng oats or fruits. Alright? So, alin yung pipiliin nyo dito? Again, I'm not saying na bawal nyo po yan kainin. Alright? Bawasan lang po natin and let's just be mindful. Kung talaga pong seryoso tayo sa ating health goals, okay? Let's be mindful. Alright? Next po, next example. Again, yung mga next example po natin, almost the same. I'm just going to give you a visual of how it looks like and para po magkaroon tayo ng more idea how we can have better option.
Okay? So ito, American breakfast, 559 calories versus the 201 calories. Alin ang pipiliin mo? Next slide. Alright? Ito po, minsan pang breakfast, minsan pang snack, minsan pag bored lang, or minsan pang comfort food, 'di ba? So imaginein mo comfort food mo lang 505 calories. Eh paano kung kagaya ko na 1,100 lang ang calories? Eh di paano na yan? Di na ba ako kakain ng susunod kong lunch? Ayoko noon. Ayoko nang ganon. So imagine 505 calories versus to pinataas pa. Sigurado dinagdagan pa to ng milk. Okay? Para lang talaga okay mabalance. Okay, next. Next slide po. Alright, ito naman tapsilog, karamihan sa atin, 'di ba? Familiar dito. So imagine niyo po, ito meron talaga siyang value ng ng calories, ng carbs, protein, fats and fiber. Yes, sobrang sarap po niyan, 'di ba? And again, I'm not saying you don't eat that. Pero just be mindful po, look at the comparison of the calories and the contents. So, ngayon, you choose po which breakfast would you choose. Next slide. Okay, shredded chicken congee, ang sarap din po niyan, o di ba? Kung may option ka naman, which would you choose? Okay, next. And last natin yan, champorado and coffee. Di ba? Ako may lipok sa champorado na maraming milk. Ayan. So, and then I realized, oh my gosh, 330 calories ang isang serving and then with coffee. Tapos maaasit pa ako. So, doon na lang ako sa healthy breakfast. Kung meron ka namang healthy breakfast, doon ka na lang po. Okay? May points ka pa. Okay? Next. All right. So there you have it. We understood the value or the difference between food and nutrition. So this time, let's not just eat to satisfy our hunger. Let's be mindful of the nutrients we get from the food before we consume it. Let's focus on nutrition. Okay? And last slide. I think that we have the last slide na. Okay. So nabanggit din po ito kanina, no? Ang Herbalife multi-awarded. We're so blessed to be in this company, in this community kasi we are multi-awarded. We are here in the Philippines 30 years. We're going to celebrate our 30th anniversary next month. Imagine in the whole world, okay? 40 plus years na in over 95 countries. Pero we are number one when it comes to meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, active and lifestyle nutrition. And that's the reason po ang daming nagsishare ng iba't ibang transformation, may it be weight gain, weight loss, alright, healthy aging, healthy skin, alright, lahat po ng products natin, no, awarded. And may seal of product quality and dito sa Philippines, certified na super brands in the Philippines. So, ayan. So, thank you po. I hope meron po akong naidagdag sa inyo. Okay, next na po tayo. Ayan. All right. So thank you so much po. I hope meron po akong naibahagi na valuable information na pwede niyo pong magamit sa araw-araw upang maging healthy po tayong lahat. And good morning po sa lahat. Thank you. Ayun. So sobrang thank you din